Kasi nilang gisnan, ang kinagisnan nilang dati, pwede tayo magparada kung saan saan. Rapadio TV! Okay, location natin de la Puente Street, in between ng Loyola Street at Espanya Boulevard. At dito isang Innova. At ito wala ring driver. So ito meron ng clamp 2407. So dapat pagka bumarada po tayo, yung driver nandun sa loob ng sasakyan, or lipat na lang natin sa mga pay parking o secondary road. Pagka dito po sinabutan yan, matik na yan. Opo, alam namin sir. Alam ko po, ngayon lang naman po kami nag-training ng ganitong oras. Hindi kasi sir, nakikiusap naman kami sir. Opo, nandun lang po pa. Opo, sir, totoo lang, ano kami yung pagkakahan lang. Dentista kami dati. Kasi kaibigan ko sila eh. Eh kung itatawag ko pa po, mas matay kay si Sir Arlene. Opo. Opo, alam ko naman sir, alam ko naman po. Kaya nakikiusap po ako sir. Hindi po talaga pwede. So kaibigan niya raw si Dr. Hanel Lacuna. Okay, sige na po tayo. Location natin Blooming Street, corner Espanya Boulevard. At dito isang Isuzu D-Max 2338. Ayun, makita natin merong signage dito, no parking, clamping zone, mabuhay lane. At itong isang D-Max dito, wala pong driver. Wala na, normal na lang po yung laging merong signage kung saan pumaparada. Ganun po talaga, parang hindi na po pinapansin talaga yung signage. Pero ulitin po natin, babala po yan para kung sakaling nag-aalangan tayong pumarada, sisilbi pong babala yan para bawal po pumarada rin. Ayun, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin Lorenzo Street, corner Felix Huertas, isang Toyota Fortuner. So dito sa kahabaan ng Lorenzo Street, pay parking po ito, pero one side parking lang. Doon lang pwedeng pumarada, yung pinaradahan ng Fortuner bawal po rito, kaya naklam to 2338. So dapat magtanong po tayo bago po tayo mag-iwan ng sasakyan, bago po tayo pumarada. Ito tingin ko lang po, no, siguro kung lagi tayo pumaparada rito, alam na po siguro natin yung policy rito na one side parking. At kaya niya naklam tayo, makikita naman natin sa notice kung ano yung violation natin. So maaari magtanong muna tayo kung bawal ba yung pinaradahan natin, may mga policy ba rito na one side parking, para makaiwas po tayo. Pero ito, naklam na po, nasa bawal ang pagkakaparada nito. Okay, tuloy na po tayo. Location natin Lacson Avenue, corner Aragon Street. Dito yung isang Mirage. Ito, lakpas na to. So dito nga, dami na nakaparada. Tapos paparada pa itong yung pagkakaparada pa ng Mirage. Ganito pa. Ay wala talaga madadaanan dito. 2328. So ganun dapat pag nakita na natin may mga nakaparada na rito, huwag na ho nating harangan ito. Dito kasi pagka may mga nakaparada na ganito kagaya ng Mirage, kasama po sa inuhuli ng clamping operation. So kung tawagin nga nila to, double parking na. So yun, naibigay na yung notice, ilalagay na lang po dito. Tuloy na po tayo. Location natin Dapitan Street, corner Antonio Street. Dito naman yung isang estrada.
Ito naka-hazard pero wala pong driver sa loob to. 2333. So yan, makikita natin may mga signage dito, no parking. At ito pa, no parking, clamping zone, mabuhay lane. So kabilaan, meron sa gilid, meron sa harap, para hindi natin mapansin yung signage. So mababasa naman po ng maayos yung mga signage dito. Kaya pag may nakita po tayo, iwasan na po natin pumarada. Kahit na nakahasal po yan, lalo na pagka walang driver yan, ganun pa rin po yan, makaklam pa rin po tayo. Ngayon kung magtatagal po tayo, may mga secondary road po dyan na mga pay parking. Ayun, kahit magtagal po tayo doon, magpasis po tayo sa naka-assign na parking attendant doon para kung saan pwedeng pumarada. Okay, so yun na, ilalagay na lang yung notice doon. Kanina pa po hinahanap ang driver niyan. Kanina pa po kami naghanap ng driver, wala lumanap ba? Pupuntahan nyo na po yan sa Central Market in Fountain po. Ay, dapat ito nilagay nyo muna sa ayos. Huwag nyo iiwanan kung may pupuntahan na nung kayo nung gagawin. Ayun, madalas po ganyan po nangyayari na chichempo na may bibilin, maglo-load lang, may kinuha lang. Pero isipin natin pag may mga signage na ganyan, babala po yan, bawal pong pumarada. Location natin, Dapitan Street, corner Santander. At po yung Santander, ayan. Yung Santander na yan, secondary road, pay parking. Pagka dyan po tayo pumarada, hanapin po natin yung parking attendant. At dito pagka pumarada tayo sa kahabaan ng Dapitan, bukod sa mabuhay lane, ayun, may signage pa nandun sa tapat, basang-basa mo pagbaba mo, no parking, clamping zone, mabuhay lane. Kitang kita natin 2345. Wag po natin dinidisregard yung mga signage kasi yan po yung minsan pagka binaliwala natin, ayan po yung magpapahamak sa atin na babala na po yan na bawal pumarada pero ginawa pa rin po natin. Okay. Ayun, may notice na. Tuloy na po tayo. Location natin, Pinobal, corner Espanya Boulevard. Dito yung pagkakaparada ng expander. Dito sinabihan na rin po yung management ng food chain dito na dapat ang pagkakaparada nito pahalang, hindi po ganito. Kasi pagka ganito po, kita natin na konti na lang po yung nilalakaran ng mga tao rito. Kasi kung nakagilid po dito yan, medyo yung bangketa makikita pa. At ito meron na rin akong number 2320. So makikita naman natin dito sa kahaba ng Pinobal, both side. Ayan, dami nakaparada. Pay parking po yan. So isang ito po na talaga na maging pay parking itong kahaba ng Pinobal. So dyan, napin lang po natin yung parking attendant na nakasign ko yan, si Kuya. Okay, meron pa yatang ipapaklam si Kuya rito, yung PA. Saan natin. So dito yung isang Honda. Ito. Ay, sige, sige. Ingat pare, ingat. So yung isang Honda rito. Yung isang Honda rito, kinomplain to ng PA na hindi nagbabayad ng parking. So makita ka natin dito, ile-ilera yung mga nakaparada rito. Ito nagbabayad. Pero ito, hindi nagbayad kasi naklap. 2326. So yung sa expander dumating yung may-ari doon si ate. Tapos puntahan pa natin yung isa ron yun. Medyo malayo na yun. Pakbuhin na natin. So yun, susundan natin kung saan papaklap ni PA. So ganyan po yung nangyayari sa operation. Yung mga PA dito sa nasasakupan ng Team Mendoza, tinatawag po yan sa kanila sa clamping. Yung mga hindi nagbabayad, lalo na yung mga maabot ng ilang araw. Dalawa yun. Thank you.
Isa to. Boss, ilang araw to? Tatlo. 3 araw hindi nagbayad. Sa nga Toyota Vios. 2342. So ganun po, pagka paparada tayo, hanapin po natin yung parking attendant, magtanong tayo kung merong available na slot. At kung may available na slot, kung saan yung tinuro, doon po tayo paparada. So yun, yung notice, yung pipirma ni PA yun, para ma-justify na bakit sila naklam. Kaya always pagka paparada po tayo, lalo sa mga pay parking dito po sa Manila, meron pong parking attendant, parada po tayo sa tamang paradahan, makipag-ugnayan po tayo, magtanong po tayo kung saan pwede pumarada sa kanila. Sila po yung magtuturo sa atin kung saan pwede pumarada, para hindi po tayo maklabag po tayo paparada ng mga double parking sa street corner. So nandito na ngayon tayo sa kanto ng Pinobal Corner, de los Reyes Street. Okay, so ayun, lalagay na yung notice dito. So yun, bali 3 sasakyan, 2 yung pinaklam ni PA, saka yung isang nakaparada doon sa tapat ng full chain na hinarangan na yung bangketa. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!